pong mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Salamat po sa ating Diyos na tapat. Amen. Tulad po ng ating inawit, no? Declaring that God is faithful sa lahat po ng panahon. Amen. Yan. Kaya naman alam niyo po, madalas sa mga ibinabahagi ng inyong lingkod sa month na ito, is all about yung pagiging tapat natin sa Lord. Kasi alam niyo po, pag pinag-usapan kasi natin yung pagiging tapat ng Diyos, no question na doon. And amen. Many times na po natin napatunayan iyon. Yan. At sinabi po yun ng salita ng Lord, na kahit tayo hindi tapat, ang Diyos daw po ay mananatiling tapat. Amen. Yan. Ibig sabihin, kumbaga, napatunayan na yan ng Lord eh. When He died on the cross for our sins, pinatunayan niya talaga sa atin na kahit wala tayong pag-intindi, hindi natin siya kinikilala, sa kabila noon, inalay pa rin niya yung buhay niya para sa atin. Amen? So isipin na lang natin, how much more, ayan, sa takbo ng buhay natin na ito. One thing is sure, pwede tayong iwan ng lahat ng tao, di po ba? Pwedeng mawala sa atin ang lahat ng bagay, pero sigurado, ito yung isang sigurado dyan, ang Panginoon mananatili po sa atin. Amen? Ayan, kaya naman po, palakpakan natin ang Lord. Amen? Because He is a faithful God. Kaya naman po sa umagang ito, patuloy po nating pagbubulayan at pag-aaralan. Yan ang patungkol naman po sa pagiging tapat po natin sa ating Panginoon. Amen? Ayan, alam nyo, habang itong month na ito, habang ang inyong lingkod po ay nag-aaral, talagang pinarealize ng Lord sa akin, at the end of the day, what matters most sa ating Diyos is faithfulness. Amen? Kumbaga, sa anumang galing, anuman yung mga achievements natin, masasabi nating achievements sa mundong ito, even in the ministry, pero yun nga po, at the end of the day, ang hahanapin ng Lord doon, yung katapatan sa lahat ng yun. Kumbaga, ginawa ba natin yon ng buong puso? May pag-ibig sa Diyos? Ginawa ba natin yon para lang talaga sa Kanya? Walang hidden agenda, walang wrong motive? Yung talaga yung mahalaga doon eh. Amen? Kaya talagang magandang ipanalangin natin araw-araw, Lord. Di po ba? Nawa ay maging tapat ako sa iyo. Yan, muli sa araw na ito, gawin ko ang lahat ng bagay ng may katapatan. Yun po yung pinakamahalaga doon eh. Amen? And I believe, ito talaga yung magsasabi na talagang napagtagumpayan natin. Yan, o di kaya na-fulfill natin yung pinagagawa ng Lord pag ginawa natin ito ng may katapatan. Amen? Ayan, so tuloy-tuloy po ang ating pag-aaralan sa teaching na yan or sa team na iyan sa umagang ito. Ayan, sige, we will proceed na po. Ayan, so this morning, binigyan ko po ng title. Yan ang ating pong pag-aaralan. Pakibasa nga po natin. Ano po ang sabi dyan? The Lord commends through faithfulness. Amen. At ang ating pong tema or theme verses can be found in Revelations chapter 3 verses 7 to 8. Ayan, basahin po natin. Ayan. Sabi nga po dito, and to the angel of the church in Philadelphia, write, the words of the Holy One, the true One, who has the key of David, who opens and no one will shut, who shuts and no one opens. Verse 8, I know your works. Behold, I have set before you an open door, which no one is able to shut. I know that you have but little power, and yet you have kept my word and have not denied my name. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Samahan niyo po ako manalangin. Our dear Heavenly Father, we entrust unto Thee Thy very works. Lord, fill this place with Your presence, with Your power. Open our hearts, our spiritual understanding, upang Lord, maintindihan namin ang mensahe na ito. Tumimo sa aming mga puso. Lord, touch every spirit, every soul in this place. Na tunay nga po, after po ng aming pagbubulay ng inyong mga salita, ay mas lalong lalalim, Lord, ang aming ugnayan sa inyo, ang aming pagkakilala sa inyo. Samahan mo ang iyong lingkod, for apart from you, wala po akong magagawa. Gamitin mo lamang ako bilang epektibo, Lord God, na tagapaghayag, Lord, ng iyong mga salita sa lugar na ito. Sa po namin tinataas, Panginoon, ang umagang ito, sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus, Amen. Pwede ba natin ibigay yung palakpak na nararapat po sa ating Panginoon? Amen. Okay, tayo po ay magtuloy-tuloy na po. Ayan, so ang ating pong topic sa umagang ito ay matatagpuan po natin in Revelations chapter 3, verses 7 to 8. So, medyo unusual ito, no?
our topic is about faithfulness. Yan, pero dito tayo sa Book of Revelations. Ayan, alam niyo po, kung titignan po natin itong librong ito, yan, ito po yung pinakahuling libro sa Bible. Kaya kung bubuklat po natin yung Bible natin, madali po itong makita. Because this is the last book dyan po sa Bible. Ayan, dito po natin makikita, no, kung ano po yung mga magaganap in the future. Dito, ipinakita ng Lord sa atin, ano yung mga mangyayari pa. Ayan, ano po yung mga aantabayanan natin, ano po yung mga bagay na pwede pang mabago sa takbo ng mundong ito. Yan, hanggang sa muling pagbabalik po ng ating Panginoon. Amen. And alam niyo po, bago po ibaba ng Lord yung mga trumpets, yung mga bowls, yung mga judgment na iyan, dito po sa Revelations, chapter 2 and 3, ayan, dito po, may minention po siya ditong 7 churches. And alam niyo po, itong 7 churches na to actually, real cities po ito. Totoo ito, hindi po ito gawa-gawa lang. Ito po yung mga totoong cities in the part of Asia Minor. So, sa panahon natin, ang Asia Minor is modern day Turkey. Kung nasaan ng Turkey, maraming churches noon dyan. Maraming Christian churches po dyan noon. At ito po ay nireveal ng ating Panginoong Yesus, pinadala niya through an angel sa pamamagitan po ni Apostle John. Amen? Yan, si John po ay exiled. Siya po yung pinatapon sa island of Patmos nung time na iyan. Of course, part po iyon ng persecution sa kanya bilang isang Kristiyano. At alam naman natin, lahat po ng kanyang mga kasabayang mga disciples, lahat yun namatay because of their faith. Di po ba, iba-iba ang mga dinanas nilang paghihirap. While si John the Beloved, ayan, siya po yung talagang namatay ng ano po, yung normal death po. Yan. Pero makikita natin na dumanas din po talaga siya ng persecution. Kaya nga po siya pinatapon po doon, na-exiled po siya doon. At ito pong messages na ito, binaba po ng ating Panginoong Yesus through the angel para ibigay kay John. Para ito po i-distribute niya dito sa 7 churches na ito. Amen. Ibig sabihin, ito yung specific message. Ang ganda nito, no? Specific message ng Lord sa mga churches na ito. Parang nakakakabato, ano kayong sasabihin ng Lord? Kasi dito, kumbaga yung mga bagay na itinatago, inililihim, pagdating sa Lord, wala eh. Tama mo, wala tayo ililihim dun eh. Kaya malamang, no, ano kayang message? Maganda kaya ito? Puro praises kaya ito o puro rebuke? Ayan, so titignan po natin yan. By the way, sabi ko nga kanina, ito po yung mga real cities. Ephesus, Smyrna, Thyatira. Totoong mga cities ito na nag-exist. Ayan. But at the same time, it represents also yung spiritual condition ng church. Amen. Ito po ay possible. Kumbaga, as we go along, mamaya, dadaanan ko lang itong 7 churches na ito. Ayan, so, makikita natin, it could represent as well yung mga condition ng church or kung hindi man church as a whole, pwedeng it could represent yung spiritual condition natin individually as a Christian. Amen? Ayan, kaya naman po sa umagang ito, mainam na bukas ang ating isipan, bukas ang ating puso, na makita natin ang katotohanan. Na baka may mali sa atin, meron na tayong ginagawang hindi kalugod-lugod sa Lord, at bago po mahuli ang lahat, ay talagang magkaroon ng repentance at talagang pagbabago for the glory of God. Amen? Kaya alam niyo, pag binabasa ko ito actually, iba din yung pakiramdam ko kasi talagang ano to eh, kung babasahin natin itong Revelations 2 and 3, mas maraming rebuke. Sabi ko, ibig sabihin yan, Lord, mas marami kang nakitang mali. Yan, kesa yung nakitang tama. Yan, so titingnan natin, there are 7 churches. Ayan, isa-summarize ko na lang po yan. Kasi hindi ko naman masyado tututukan yung 7 churches. Pero dalawa lang po dyan yung hindi ni-rebuke ng Lord. Instead, pinuri pa nga ng Panginoon at pinangakuan pa ng ating Panginoon. Ano po yung dalawang church na iyon? Yung Smyrna at yung binasa natin, Philadelphia. Yan. Sige, bago natin pag-aralan yan, tingnan natin yung 7 churches. Ano ba ang masasabi ng Lord? Ayan, ano ba yung kanyang verdict? Yan, ano ba yung judgment ng ating Panginoon? Actually, hindi pa naman talaga judgment ito. Kasi if you will notice, kada tapos ng sinasabi ng Lord, lagi niya sinasabi na mag-repent. Ibig sabihin, may pag-asa pa, may oras pa. Sinasabi ko sa inyo, ito ang nakikita ko sa inyo. So kung nababasa nyo ito at nauunawaan nyo ito, magbago na kayo.
Amen? Parang ganun yung sinasabi ng Lord. Ayan, kaya sa umagang ito, isipin na lang natin this morning, this is God's message personally to me. Amen? And sabi ko nga kanina, buksan natin ang puso't isipan natin para maintindihan natin. Para kung meron man dapat mabago at ayusin. Amen? Ito naman ang purpose ng Word of God, para i-review at i-correct po tayo. Amen? Ayan. Okay, tingnan natin. Ano yung unang-unang church na nabanggit? Yung Church of Ephesus in Revelations chapter 2. So ano po ang description dito? Yan, ito pong Church of Ephesus daw po, actually, pinuri ito ng Lord. Sabi ng Panginoon sa kanila, kayo'y masisipag. Yan, kayo ay talentado. Marami kayong nagagawa. Pero ano po yung naging rebuke ng Lord sa kanila? Pero ito yung nakikita kong problema sa inyo, sabi ng Lord. You have abandoned your first love. So, ibig sabihin, pwede pala yun. Mukhang masipag, mukhang available, mukhang ready, diba? Mukhang excited, pero deep inside pala, wala nang love. Kumbaga, ginagawa na lang ang mga bagay na ito sa ministeryo ng Lord, sa church, ginagawa na lang ng church or ginagawa na lang ng individual Christian dahil maaring nakasanayan na, routine mo na ito, parte na ito ng ng buhay mo, pero wala nang pag-ibig. Kaya nga ang tawag sa kanila, loveless church. Nakakatakot din yun, no? Pero sabi nga ng Lord, habang maaga pa, magbago ka. Magbago kayo. Ayan, ano pa po yung pangalawa? Yung Pergamum. Ayan, sa Revelations chapter 2 din. Ano ang sinabi dito ng Panginoon? Pinuri din sila ng Lord. Pinuri ng Lord yung kanilang pananampalataya. Ayan, pero sabi nga po doon, nirebuke sila ng ating Panginoon. Saang area? Because they were entertaining false teachings and false doctrines. They allow maling katuruan. Di ba? Or mga katuruan wala na sa Biblia sa kanilang church. Kaya nga they were called compromising church. Kumbaga, andoon yung faith, pero bakit they are allowing yung mga maling katuruan sa church? They are twisting the Word of God. Okay, pangatlo, ano yung isang church na binabaan ng mensahe ng ating Panginoong Yesus, yung Thyatira, in Revelations chapter 2. Yan, ano ang sabi ng Panginoon dito? Actually, pinuri din sila. Ayan, kaya nga minsan pag tinatanong tayo, anong gusto mo, good news o bad news? Kayo? Di ba? Bad news no? Yan, para isa-set mo na yung mind mo. Kasi kapag good news, masaya ka. Then pag na-receive mo na yung bad news, di ba, nagbabago na yung mood. At least kung bad news, di ba, ma-absorb mo na yon. Then pag good news, medyo papalitan na. Di ba? Yung medyo disappointment sa bad news. Ayan. Dito naman, sa church na ito, in Thyatira, ano po ang sabi ng Lord dito? Ayan. Actually, pinuri sila ng Lord because of their love and service. Di ba gaganda naman kung tutuusin? Ibig sabihin, nag-e-exist naman talaga to sa church or sa bawat Kristiyano. Pero ano po yung kinoment ng Lord sa kanila? But the problem with this church is they allowed immorality. They tolerated, immorality sa kanilang church. Ayan. Okay, pang-apat na church, Revelations chapter 3, verses 1 to 6. Ito po yung Church of Sardis. Ito parang wala akong nakitang magandang sinabi. Yun ang nakakatakot, no? Ano ang sabi po dito ng Panginoon? Ang tawag dito, dead church or dead Christian. Parang contradicting yung Christian pero dead. Ayan. Sabi doon, no, they were criticized by the Lord for having a reputation that they are alive pero totoo patay. Ibig sabihin, mukhang buhay, mukhang sumasamba, mukhang na-align naman sa Lord, pero ang totoo, ang puso pala ay matagal nang malayo sa Panginoon. Ika nga, nagiging hypocrite na lang. O di kaya, paimbagaw na lang ang pananampalataya. Mukha na lang Kristiyano, pero ang totoo, matagal nang patay ang relasyon sa Panginoon. Diba? Nakakalungkot ito. Pero alam nyo, sabi ko nga sa inyo, sinasabi ni Jesus dito, mag-repent. Ibig sabihin, may oras pa. Sabi mo sa katabi mo, may oras pa para magbago. Amen? Ayan, may oras pa. Huwag na natin antayin ng bukas kung pwede naman ngayon. Sabi mo sa katabi mo kung pwede naman ngayon. Amen. Yung ika-lima, yan, sa Revelations 3, yung Laodicea. Yan, sabi nga doon, ang tawag ng Lord dito, yung maligamgam daw na church. Ayan, so sino mahilig uminom ng maligamgam? Maligamgam na kape, maligamgam na inumin. Ayan, bakit? They are neither cold nor hot. Sabihin, wala silang paninindigan.
Wala silang stand. Diba? Kung saan, ang nakararami, doon kami. Diba? Parang ganon. So they were called lukewarm church. They were rebuked by God. Hindi pwedeng ganon, hindi pwedeng sumasabay kayo sa agos. Kailangan, alam nyo yung faith nyo at manindigan kayo doon. Hindi yung kapag lahat sila ay nandoon, parang bandwagon, kung saan ang marami doon ka. Ay, mas marami sa team A, dito ako, team A. Ay, konti na lang kami, dito na ako sa team B. Kailangan, pag alam mo yung faith mo, di ba, there is no middle ground. Amen. You have to choose. Amen. Ito yung dalawang pinuri ng Lord. Una, yung Smyrna. Ayan, hinuli ko siya sa Revelations chapter 2. Ano ang sabi ng Lord sa kanila? They were called or tagged as a suffering church. Sila'y pinuri ng Panginoon for their perseverance in the midst of persecution. Ibig sabihin, they were highly persecuted. Lahat naman itong churches na ito, pinapersecute eh. Pero sila po'y nananatiling, matatag, nagpapatuloy. At ang sabi ng Lord sa kanila, ayan, huwag kayong mag-alala, marami pa kayong trials na magdadaanan. Lord, akala ko naman tapos na. Ayan, pero one thing is sure, parang sinasabi ng Lord, magpatuloy lang kayo, hindi mawawala ng kabuluhan yan. Amen. And this morning, ang magiging topic natin, itong ikalas, sa mga nabanggit po na church. Ano po yun? Yung Church of Philadelphia. United States? Hindi po. Ayan. Ito mas naunang Philadelphia po ito. Ayan. Ito po ay located sa Asia Minor. Now modern day Turkey. Ayan. Ano po ang tinag sa Philadelphia Church? They were called the Faithful Church. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, the Faithful Church. Pinuri sila ng Panginoon. Bakit po? Dahil po pinanatili nila ang salita ng Panginoon at hindi nila kailanman dininay si Jesus in the midst of trials and persecutions, kahit sila'y maliit lang. Yan, maliit lang na church or may limitation sila. So this morning, pag-aralan po natin. At alam niyo po, we can learn a lot sa church na ito. Actually, konti lang naman po yung details yan, na sinabi yan, patungkol po sa church na ito. Pero yun nga po, based dito sa mga verses na ito, matututunan po natin, ano ba talaga ang pagkakatawag ng Lord sa atin as a Christian? Paano ba masasabing tapat po tayo? By the way, yan, ang pagiging tapat po kasi sa Panginoon, hindi po ito pwede sabihin ng tao sa atin, ay tapat ka sa Lord. Naniniwala po ako, yung katapatan natin sa Diyos, at the end of the day, ang Lord lang ang magsasabi niyan sino yung totoong tapat. Amen? Ang Lord lang po talaga ang makakapag-comment sa atin. Kaya nga, if there is one thing na talagang ihanda natin at siguruhin natin na talagang mabuhay tayo, maglingkod tayo ng may katapatan. Ibig sabihin, totoo, walang walang pag-iimbot, walang kasinungalingan, totoo. Buong pusong paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi yun ang mahalaga doon eh. Ibig sabihin, kahit anong puri ng tao sa atin o nakikita ng maraming tao sa atin, hindi yan magmamatter. At the end of the day, in the last days, hindi yan magmamatter. Ang magmamatter, yung puso natin. Gaano katotoo tayo, ikaw, doon sa mga ginawa mo sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ko, totoo to. Ang makakapagsabi lang na tapat tayo, ang Lord. Amen? Yan. Kaya nga po, this morning, nawa itong katuruan na ito ay magpaalala sa atin. What it means, yan, to live a faithful life. Yan. And to finish the race with faithfulness sa ating Panginoon. Amen? Ayan. So, tatlong bagay po ang nakita ko po sa church na ito na pwede po nating ma-apply. Number one, ano po makikita po natin sa kanila? That they are faithful amid limitations. Ibig sabihin, limited sila. Ano pong sabi dito sa Revelation 3 verse 8c? Anong sabi ng Panginoon sa kanila? I know that you have but little power. Ayan. Alam niyo po, nung binabasa ko po ito, according to the Bible scholars, ito daw pong church na ito, Philadelphia, isa ito sa maliit na church. Sabihin, maaring literally, maliit sila in numbers or size. Ayan. Pero maganda po yung kanilang location. Ayan. Kaya nga diba sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Yan, I will open doors for you. Pinto na hindi kailanman maisasara nino man, except ako ang magsara. Diba? Kasi alam niyo po, ito daw pong lugar na ito ng Philadelphia, during that time, yan, ito daw po ay strategic na lugar, na city. Ayan, bakit po? Kasi ito po yung lugar na kung saan ang Greek culture before
Ayan, ay ano po, dito, ito yung magiging launching pad na city eh. Sila yung gagamitin ng Greeks para talagang maipalaganap yung Greek culture. Ayan, kasi di ba ganyan naman ang sistema ng mga mananakop eh. Ang gagawin nila, kailangan yung culture nila, ma-impart nila dun sa mga sasakupin nila. So itong lugar na ito yung strategic place kung saan pwede nilang pasimulan ito. At the same time, pwede rin ito ang maging lugar kung saan magpapasimula din ang paglaganap din ng salita ng Panginoon. Kasabay ng paglaganap ng kultura ng mga Griego ay ang paglaganap po, sasabayan din natin yan, ay ang paglaganap din po ng Gospel of Jesus Christ sa mga karatig na lugar na ito. Amen? Yung mga katabing lugar doon. Pero yun nga po, according to some Bible scholars, they said, talagang itong church na ito, maliit daw to. As in, maliit, kakaunti sila. So, makikita natin, medyo powerless sila. At imagine niyo na po yung persecution na nararanasan nila. Sino po yung number one persecutor nila? Actually, mga Jews. Mga Hudyo ang number one persecutor nila dito. Paano ko nalaman yan? Basahin niyo po yung Revelations 3. Babanggitin din ng Lord po doon. Di po ba? Mamaya, dadaanan ko rin yun. Yung mga Hudyo, ito talaga yung pinaka nagpe-persecute sa mga Christians noong time na ito. And malamang sa malamang din, may mga pagans din, merong mga non-Christian or non-Jews na nagpa-persecute din sa kanila. Pero yun nga po, makikita natin na medyo, sabi nga dyan ng ating Panginoon, little yung power nila. Hindi sila ganun ka-powerful, ganun ka-influential. Pero ano pong pinakita ng church na ito? Na sa kabila ng ganitong estado nila, hindi nila dinahilan to sa Lord. Lord, maliit lang kami. Lord, wala kaming kakilala. Diba? Hindi, kasi minsan ganun tayo, no? Magdadahilan tayo sa Lord para hindi natin gawin yung pinagagawa ng Lord. Lord, ganito po yung kakulangan ko, mahina ako sa ganito, ganyan. Pero nakita nyo, despite doon sa little power na binabanggit dyan na meron sila, they remain faithful. Amen? Ibig sabihin, kahit anong meron tayo, wala yan sa palakihan, paramihan, pagalingan. Ang pinag-uusapan dito, kahit anong meron tayo, kaya nating manatiling tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sabi nga doon, ano ba yung mga bagay na pwedeng mag-limit sa isang Kristiyano? Kumbaga, hindi po necessarily malilimit tayo, pero pwede nating, pwedeng gamitin ng kaaway sa atin para idahilan natin na hindi natin kayang maglingkod sa Lord. Unang-una, persecution. Pwede sabihin natin na, Lord, kasi yung lugar na yun, diba? Puro mga hindi namin kaya yun, Lord, mahirap yun. Yan, yung pala tinatamad lang talaga mag-share. Di ba, ang daming dahilan. Lord, hindi namin kaya doon sa lugar na yun kasi puro para ako mga tao doon, ang hirap bahaginan ng Word of God. Gato ganyan, ganyan, ganyan. Lord, ang hirap mag-share doon kasi papunta pa lang kami, tumatakbo na. Ba't kaya tumatakbo? Yung pala kasi pag dumarating talagang bitbit yung Bible, ang sabi ng salita ng Diyos. Ay, alam nyo mag-share kayo, walang ganun Minsan may ganun no? Kasi kahit ako, masyushock din ako sa'yo, ginanun mo ako. Naalala ko nung di pa ako Christian, may lumapit din sa akin, nagulat din ako Pag ganun, alam nyo, pag nag-share tayo ng Word of God, sabayan din natin. Huwag natin baguhin ng Word of God, pero sabayan din natin yung sabayan din natin kung ano yung pamamaraan din ng mundo. Di po ba? Huwag tayong mananakot at manggugulat. Ayan. So ito yung mga pwede nating sabihin sa Lord na, Lord, kami po ay highly persecuted sa lugar na yon. Ano pa? Temptation. Diba? Nasabihin natin, Lord, mahina po ako sa ganyang bagay, lagi na lang ako natutokso, lagi na lang ako bumabagsak sa kasalanan. Parang sinasabi mo na dahil ikaw ay bumabagsak lagi sa kasalanan, hindi na ako magpapagamit sa iyo, Lord. Mas dapat nga tayong lumapit sa Lord, amen? Kung alam nating mahina tayo at prone tayo sa tukso at pagkakasala, hindi ba dapat mas lalong lumapit tayo sa Lord? Tama po ba? Hindi sabihin natin, Lord, sa kanila ako maglilingkod pag napagtagumpayan ko na ang tukso at kasalanan. Ang problema doon, pag wala ka sa Lord, mas lalo kang madidefeat ng tukso at kasalanan. Amen? Siya yung strength natin Yun. So ito yung mga bagay na pwedeng idahilan. Failures, of course, kasalanan. Ano pa? Yung mga worldly problems natin. Hindi naman maikakailayan. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Tignan mo yung katabi mo, mukha pang maraming pinagdadaanan. Yan. May itak mo nga sa likod. Sa likod. Dito sa shoulder niya. Sabi mo, kaya ng Lord yan. Kaya natin yan. Amen? Ayan. Ano po yung mga worldly, earthly problems na nai-encounter natin na pwede nating idahilan sa Lord?
Nasabihin natin, Lord, mahirap gawin yung pinagagawa mo. Lord, ayoko na. Lord, suko na ako. Hindi ko na kayang manindigan sa pagiging Kristiyano ko. Pwede sabihin natin, Lord, may sakit ako. Diba? May sakit ako, Panginoon, may karamdaman ako, hindi ko na kaya. Ayan, pero hindi naman kailangan pag may karamdaman, tumayo kayo. Maraming way. Diba? Kahit may karamdaman, kahit nakahiga tayo, pero nakapag-cellphone tayo. We can share the Word of God. Amen? Ano pa po? Ito. Possible ito. Family or relationship problem. Hindi maayos sa relasyon, sa mag-asawa, sa mga anak. Minsan talaga, aminin natin, na-overcome tayo niyan. Sa sobrang daming problema, sasabihin natin, time out muna ako sa pagsaserve sa Lord kasi ang dami naming problema sa pamilya. Pero mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo na hindi po solusyon yun. Nasabihin natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang issues sa buhay. May kanya-kanya tayong mga problema in terms of relationship. Pero wag na wag niyong aalisin ang connection niyo sa Lord. Kasi yun ang pinaka-importante. Yun talaga magpapatibay sa atin. Amen? Ayan. At ano pa po? Ito, poverty. Kahirapan. Minsan pwede din natin sabihin sa Lord, Lord, walang-wala kami. Diba? Anong magiging budget namin para gawin yan, yung ministry ng Panginoon. Diba? Lord, noon wala kami aircon, ngayon tatlo-tatlo ng aircon namin. Diba? Ang dami natin sinasabi, Lord, wala kaming pera, pero diba? The Lord will provide. Amen? Yan, makikita naman po natin. Kumbaga makikita talaga natin dito, sometimes, diba? Oo, totoo yun. May mga kahinaan tayo. May mga limitations tayo. Pero sa tingin nyo ba, nung tinawag tayo ng Lord, hindi niya alam yan? Alam niya yan. Tinawag tayo ng Lord sa ministry na ito kasi ang gusto ng Lord, sumunod lang tayo. The rest, sino pong gagawa? Ang Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, ang gusto ng Lord, sumunod tayo. Amen. Ayan. Alam nyo kasi, sometimes God allows yung mga weaknesses natin para matuto tayo mag-rely sa Kanya. Amen. Kung lagi natin gagamitin itong mga dahilan na ito, pwedeng gamitin niya ng kaaway sa atin para sabihin, oo nga, tama, huwag ka na nga mag-serve. Tigilan mo na yan. Pwedeng gamitin niya ng kaaway sa atin kasi lagi mong binabanggit eh. Ganito ako, Lord, hindi ako, nauutal ako mag-share, natatakot ako humarap sa tao, diba? Hindi ko kayang gawin to, hindi ko kayang gawin yan. The more mong sinasabi yan, the more na naririnig ng kaaway yan, at the more niyang i-discourage ka. Oo nga, tama yan. Wala ka namang kagaling-galing eh. Feeling mo lang yan, magaling ka. O, tapos magmumukmuk ka on your own. Oo nga, talagang wala. Ganyan-ganyan. Pero yung pala sarili mo na kausap mo. Di ba ba? Pwedeng gawin niya ng kaaway. Gamitin niya sa atin para hindi tayo magamit ng ating Panginoon. Ano yung pwede nating matutunan sa church na ito? Uulitin ko po, ang church na ito, sabi po ng Panginoon, they have little power. Yan, maaring in size, in shape, di po ba, in influence, hindi natin alam kung ano yung limitation nila. Pero ano yung pwede nating matutunan sa kanila? Unang-una, sabi nga po doon, true faithfulness, yan, ang sabi po dyan, is shown not only in times of strength, but more so during struggles and limitations. Ang pagiging tapat po, mas nakikita yan sa panahon ng ano po, pagsubok. Sa panahon na hindi natin alam, hindi natin kaya, o it may seem na parang wala na tayo talagang kakayahan sa bagay na iyon, doon talaga lalabas yung pagiging tapat natin sa Panginoon na magpapatuloy pa rin tayo. Na Lord, medyo mahirap yan, malawak-lawak po na lugar yan, medyo limitado lang ang numbers namin. Pero yun nga, dyan papasok yung pagiging tapat natin sa Lord kung paano natin pinagkakatiwalaan ng Lord. Pero Lord, naniniwala kami. Dahil tinawag mo kami, kakayanin namin to sa tulong mo. Amen? Yan. Ganun po yung magiging faithful. Hindi lang pag malakas tayo. Minsan, marami tayo. Pero minsan, mag-isa ka lang. But still, magpatuloy ka. Amen? Yan. Minsan kasi, mas maganda, masarap pag marami eh. Iba yung force. Pero paano pag dumating sa punto, mag-isa ka na lang, lahat hindi available, ikaw lang ang available. Aayaw ka na rin ba? Ang pagiging tapat, kahit ikaw lang, kung ito yung pinagagawa ng Lord, tuloy. Di po ba? Gagawin pa rin natin. Amen? Hindi pwedeng, total, wala naman sila. Hindi na rin, wala na rin ako. Total naman, puro sila late. Late na rin ako. Ang totoong katapatan, you are doing what is right. Regardless kung maraming hindi yung ganun ang ginagawa. Amen? Ibig sabihin, kung puro late sila, still,
magiging masipag ka at aagahan mo. Kasi una, I'm not serving men, I'm serving God. And God deserves my best. Amen? Deserve ng Panginoon, ibigay ko yung karapat-dapat sa Kanya. Hindi yung porke lahat ganun na, iisipin mo, ay ito na rin yung ticket ko para gayahin din sila. Total naman, puro sila ganito, ganun na rin ako. Total naman, ganito lang yung task nila, ganito lang yung tawag dito, yung na-produce nila, ganun na lang din ako. Lagi kang maninindigan kung ano yung alam mong tama at karapat-dapat. Yun yung pagiging tapat. Huwag kang titingin sa tao. Lagi mong iisipin, naglilingkod ako sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya dapat lang ibigay ko yung pinakamainam sa Kanya, kahit nag-iisa ako. Amen? Ayan. And isipin natin, we are not serving men. We are not doing this to please men. We are doing this to please God, na nakakakita ng katotohanan at ano yung ginagawa natin. Sabi nga ng Lord sa kanila, napaka-comforting ang sinabi ng Lord sa church na ito. Sabi niya, bago niya simulan yung sinabi niyang blessing sa kanila, sabi ng Lord sa kanila, I know your works. Amen? Anong ibig sabihin nun? Alam niyo nung binemeditate ko iyon, pinapaalala ng Lord sa akin na hindi mo kailangan i-broadcast to the whole world kung ano yung ginagawa mo para sa akin. Because I know what you're doing. Huwag kang mag-alala na mayroong bang nakakapansin sa ginagawa ko. Ito bang mga pagsusumikap ko, paghihirap ko, parang wala namang nakaka-appreciate sa akin. Una sa lahat, bakit may nahanap sa tao yung appreciation? Eh, we're not here to serve men. Amen? Sabi ng Lord sa kanila, no? Kasi alam ng Lord, maliit na church to eh. Pero kahit maliit silang church, hindi sila tumitigil, nagpapatinag. Go lang sila ng go. Alam nila ang pagkakatawag ng Panginoon. They have entrusted everything to the Lord. Lord, maliit lang kami. Ito lang yung kapasidad namin. But yes, we will continually share the Word of God. Bahala ka na, Lord, sa amin kasi gagawin namin pinagagawa mo. Hindi mo kailangan i-announce to the whole world yun. Kasi ang pinakamahalaga, ang sabihin ng Lord na alam ko yung ginagawa mo. Sa umagang ito, alam ng Lord ang paglilingkod na ginagawa natin sa Kanya. Amen? At tandaan nyo, siya ang totoong rewarder. Kaya yun ang tandaan po natin. Huwag kayong magtampo kung feeling nyo unappreciated kayo. Kasi una sa lahat, we're doing this for Jesus. Amen? Tandaan nyo, lahat ng efforts natin, basta ginawa natin ng totoo, buong puso yan para sa Kanya, appreciated yun ng Lord. Amen? Tulad ng sinabi niya sa Church of Philadelphia, I know your works. O diba? Napaka-comforting nun. Sinasabi ng church na ito na, alam mo pala Lord, alam mo yung mga hirap na pinagdaanan namin. Oo nga, kaya nga sinasabi ko, I know your works. Parang sinasabi ng Lord, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-give up. Ituloy nyo lang yan because you will be greatly rewarded. Amen? Ganun din po sa atin. Tandaan po natin yan mga kapatid. Pangalawa, ano po yung pwede natin matutunan sa church na ito? Sabi sa kasunod, being faithful to Jesus even in times of weakness shows that our confidence is not in ourselves but in Him. Ayun, naniniwala ko ang church na ito, kahit sila po ay may limitasyon, hindi natin alam exactly kung ano yung limitations, basta sure na may little power sila, pero nakita nyo na natili silang tapat sa pinagagawa ng ating Panginoon. Bakit? Kasi alam nila, hindi na ito about their strength or about their power. Ito'y patungkol na sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano ang sabi po ni Paul in 2 Corinthians 12, 9-11? Basahin natin. Sabi dyan, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, ano pong sabi? Pakibasa po ninyo ay lahat ng nakakabasa, kung malabo sa iba, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Verse 10, that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Alam po ng church na ito, itong sinasabi ni Pablo na ito, na in times of weaknesses, in times of mga panahon na walang-wala, hindi natin alam paano tayo gagalaw, at sinasabi natin, Lord, ito lang yung kaya namin, ito lang kami, Panginoon, paano natin masasaturate yung lugar na yan?
Paano namin ma-share ng Word of God dyan? Lord, paano kami tatayo sa mga taong yan? Puro mga dignified people yung naandyan, Lord. Nakakatakot magsalita dyan. Lord, paano namin gagawin? Pero anong paalala ni Pablo dito? Tandaan natin, sabi nga po dyan, His power is made perfect in our weaknesses. Inaalaw talaga ng Lord yun. Inaalaw talaga ang Lord ang mga situation na talagang hindi natin kaya. Kasi nga, ayaw ng Panginoon maging dependent tayo sa sarili natin. Kundi kanino? Sa ating Panginoon. Amen? At alam nyo, itong church na ito yung dahilan bakit patuloy sila sa kabila ng limitations nila. Because they know na the more limited, the more nalilimit sila, the more nilang masasaksihan. Ayan, nabulol ako the more nilang mawi-witness ang pagkilos ng kapangyarihan ng Lord. Amen? Gusto niyo po ba laging ma-witness ang power ng ating Panginoon? Amen. Then dapat, sabi nga sa lahat ng ginagawa natin, magtiwala tayo. Huwag tayong matakot sa mga mabibigat. Huwag lagi niyong madadali. Huwag lagi tayo dun sa comfort zone natin. Lumabas din tayo sa comfort zone natin. Lumabas tayo sa church para kahit mainit. Hindi. Lumabas tayo sa comfort zone kasi yung comfort zone natin, yan yung lugar na gamay na natin yan eh. Pumunta tayo sa lugar, sa isang bagay, gawin natin ang isang bagay na hindi pa natin nagagawa. Pero alam natin, sinasabi ng Lord, I am calling you to do this. Kasi dito natin ma-witness ang power ng ating Panginoon. Maseset aside yung ating talino, kakayahan, papasok dito ang pagkilos ng kapangyarihan ng Lord. Amen? At yun po yung nakaka-excite po doon. Sabi nga doon, limitations are not barriers. Amen? Yan, huwag natin isipin ng limitation, barriers yan. But, anong sabi dyan? Opportunities for God's power to be made perfect in us. Ang mga limitations po, ito po yung oportunidad para ma-witness natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga po, I realize sa next slide natin that a faithful church is a Christ-dependent church. Or a faithful Christian is a Christ-dependent Christian. Amen? Magiging tapat tayo sa Panginoon sa kabila ng kakulangan natin kung tayo'y nabubuhay na nakadepende sa Kanya at hindi umaasa sa sariling galing, lakas natin at kapangyarihan natin. Amen? Yan, kaya sabi nga sa number 1, ano yung pwede nating matutunan sa Church of Philadelphia? They are faithful amid limitations. Kahit may mga limitations sila po'y nanatiling tapat. Amen? Hindi nila dinahilan at kinatuwiran yon sa ating Panginoon. Pagkus, challenge nila ang mga sarili nila. Alam nila na mahirap ito, pero kasama namin ang Panginoon. Amen? Pangalawa, ano sabi ko sa number 2? Faithful to the Word. Ano ang sabi ng Panginoon doon? Sabi nga di ba ng Lord, I know that you have little power, yet, ano sabi po dyan? Sa verse 8c, yet you have kept my word. Ano ibig sabihin yan? Naging tapat pa rin kayo sa aking mga salita. Ibig sabihin, alam niyo po, yung Church of Philadelphia, most likely nape-pressure sila. Pide-pressure sila ng mga Hudyo, pide-pressure sila ng mga non-Christian or non-Jews doon sa lugar na iyon. Naalala niyo po ba yung isang eksena doon sa Book of Galatians na nagulat si Paul? Kasi nga po, nung dumating yung group of people na ito, biglang nagbago si Peter. Diba? Parang biglang nabago yung ni Peter, yung regarding sa circumcision, di po ba? Kumbaga parang nadala siya sa pressure eh. Minsan nape-pressure tayo eh, parang kahit alam natin yung totoo, minsan iti-twist natin yung totoo kasi nape-pressure tayo doon sa mga tao sa paligid natin. Iniiwasan natin na tayo po'y iniiwasan po natin na tayo po'y mamak ng mga tao, laitin, mapahiya, ayan. Natatakot tayo sa ganun. Kaya naalala niyo si Peter, ni-rebuke ni Paul. Sabi po ni Paul sa kanya, ano nangyari? Bakit ngayon naging ganyan yung parang paniniwala mo? Diba? Na parang inaano mo na kailangan ma-circumcise para magbago maging Christian. Ano nangyari? Kasi nga nadala si Peter ng pressure. Di po ba? Kasi nga dumating yung mga Judeo-Christians. Yan, siguro na-pressure siya na sabihin na hindi kailangan ng circumcision para maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kasi alam niya, pwede siyang i-persecute ng mga Judeo-Christians. Judeo-Christians, nung time na iyon. Kaya nga pinagsabihan siya ni Paul na huwag ganun. Di po ba? Kumbaga pinalaya na tayo ng Panginoon dyan eh.
Pinalaya na tayo ng Lord dyan. So, hindi dapat twist. Di ba? Kung ano yung message ng ating Panginoon. Ang nakaka-amaze po sa church na ito, based sa verse na ito, kahit sila po ay pressured sa environment nila, pero nanatili silang tapat at totoo doon sa salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, they continually share the truth of God's Word, kahit hindi ito yung popular thing to do nung time na iyon. Kaya nga diba, if you will recall, doon sa mga churches, 7 churches na napag-aralan natin, may ilan sa kanila na nag-entertain ng false teachings. Dumating sa punto siguro na pressure sila, may mga uma-attend sa kanila ng mga pagan. Siguro ayaw nilang mawala yung mga attendee na yon. Anong ginawa nila? Kinompromiso ang Word of God. Sinasabi nila na tinuwis ang sinasabi ng Word of God. Para para doon sa mga nakikinig sa kanila. Yun yung mali doon. We are not being faithful to the Word of God kung pipiliin natin i-distort or i-twist or baguhin ang salita ng Lord para lamang sa nakikinig sa atin. Tandaan po ninyo, ang salita ng Lord is really offensive. Ang salita ng Lord is really a blessing, but at the same time, it can offend us. Kasi pag na-offend tayo, doon magsisimula yung realization sa atin. Kailangan kasi talaga madurog tayo eh. Kailangan ma-realize talaga natin, makasalanan ako, marami akong pagkukulang, that I am originally destined sa impyerno. Because I am a sinner. Kailangan ma-realize natin yung huwag tayong mabuhay sa ilusyon natin na naniniwala tayo, mabait naman ako, masunurin naman ako, marami akong nagawang kabutihan, so pupunta ako ng langit. Kailangan madurog tayo sa katotohanan na hindi ganun. Lahat ng tao sa mundo'y makasalanan. We should proclaim that. Yun ang sinasabi ng salita ng Lord. Huwag natin itutuwis yung narrative na yon. Para para lang doon sa gustong makinig sa atin. Andyan si ganito, andyan si ganyan. Kailangan yung message hindi medyo matatamaan. Ba't ganun? At kapag tayo po'y nakarinig din po ng Word of God, huwag din natin laging iisipin na pinariringgan tayo. May ganun talaga na pag may napapakinggan Word of God, aawayin mo nag-share. Kasi feeling ko pinariringgan ka. Hindi po kaya ang Panginoon mismo ang gustong magtama ng puso natin at instrumento lang yung mga nag-share? Amen? Para buksan ang puso at isipan natin. Because I told you a while ago, the Word of God is a real blessing. It can encourage us, but at the same time, it can offend us. Kailangan madurog tayo. Kailangan ma-realize natin, tayo po'y mali, may kasalanan, may mali sa ating ginagawa. Kasi kung hindi natin ma-realize yun, ano ang babaguhin natin? Paano tayo magbabago without realizing there is something that needs to be undone sa buhay po natin? Amen? Kailangan po ma-realize natin yun. At ang nakaka-amaze sa church na ito, maliit silang church, pero nanindigan sila sa katotohanan. Kaya nga siguro hindi sila dumami eh. Possible yun. Kasi baka yung mga uma-attend sa kanila, they want to hear what their itching ears want to hear. Meron kasing ganun eh. Ang gusto mo lang marinig, puro blessing, puro favor, prosperity. But the Word of God is not just about that. The Word of God is also about rebuking and correcting and training us towards righteousness. Masakit sa masakit. Sino bang hindi nasaktan? Sino dito ang ilang beses nang nasaktan sa pag-aaral ng Word of God? Pakitaas ang kamay. Ako, maraming beses na. Aminin ko yun. Diba? Talagang parang minsan gusto mo pang mga tuwiran eh. Pero, after that, marirealize mo, diba? Kailangan magpakumbaba eh. Diba? Marirealize mo nga na may tama nga. Diba? At ito'y pinarinig ng Lord sa akin kasi mahal ako ng Panginoon. Tandaan nyo yan. Mahal tayo ng Lord, kaya itinutuwid niya tayo. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Lord. Mahal tayo ng Lord, kaya itinutuwid niya tayo. Amen? I know it hurts, pero ganun talaga. Amen. Itong church na ito, sabi, they continue to hold on to God's promises as stated in His Word despite trials, suffering, and doubts. Alam nyo, pag nasa ganitong shakening ka, pag nasa ganitong sitwasyon ka na natetest ka, pwede ka magkompromiso. Totoo po yun, di ba? Pag ikaw ay nasa isang sitwasyon talaga na naaalangan ka na, pwede ka nang mag-compromise. Pero kung nakakabilib sa kanila, kaya sila pinuri ng Lord. Kasi kahit sila ay dumadanas ng matinding pagsubok,
hindi pa rin nila kinompromiso ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen? Sabi doon, they remain obedient to the word. Not only knowing it, but applying it in their decisions, principles, and attitudes. Most likely, ang salita ng Lord ay talagang nakikita sa kanila, buhay na buhay. Hindi lang puro salita, kundi nakikita sa church na ito, isinasapamuhay talaga ang salita ng ating Panginoon. When we talk about being faithful to the Word, it means hindi ka mamimili kung ano lang yung susundin mo at ano yung hindi mo susundin sa Bible. Ano yun? Parang kamatis lang? Ano ba yung magandang kamatis? Yung medyo mag-green-green pa, para magtagal. Ayan, yung mga mahilig maggulay-gulay dyan. Yan. Kaya ako, pag nagmamalengke ako, alam na alam ko talaga eh. Nasanay na ako, anong mga sariwa, at yung magtatagal na gulay. Ayan. Kanina namalengke kami kanina eh. Hindi po ganun ang word of God eh. Parang na siya shopping. Ano kaya ito yung maganda? Ito. I can do all things through Christ who strengthens me. Ganda-ganda nga naman yun eh. Diba? Ano pa ba yung sinabi doon? Na, basta marami yun eh. Yung pinipili mo lang yung magaganda. Pinipili mo lang yung about prosperity, success. Pero pagdating naman doon sa mga correction na inaayawan mo. When we say we are faithful to the Word of God, we accept everything the Word says. We accept encouragement, we accept rebuke, correction, training for righteousness. Tanggap natin lahat yon. Amen? Natutuwa tayo, nabe-bless tayo at the same time, masasaktan tayo. Amen. Natatanggap natin lahat yon. Yun pong ibig sabihin nun. Hindi yung pipiliin lang natin, oops, dito na lang ako, ayoko nang basahin yung the rest, kasi puro ano na eh, puro pananermo na yung iba. Ang gusto lang natin, puro magagandang bagay. Hindi po tayo mag-grow and magmamature as a Christian pag laging magaganda lang yung gusto nating mabasa. Kailangan din natin mabasa ang mga correction. Kasi dito tayo inaayos ng Lord ang pagkatao po natin. Amen? Kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Sabi nga doon, no, they did not compromise by distorting the message to please people. Instead, they remained faithful to the truth of the gospel. Pwede nilang gawin yun eh. Kaya sabi ko, siguro kaya sila maliit na church kasi talagang hindi sila hindi talaga sila gumagawa ng mga teaching para lang magparami. Di po ba? Talagang they are devoted to tell what is true. Ibig sabihin, talagang itinuturo nila kung ano talaga ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kaya you remember nung si Jesus, after po niyang mag-miracle nung bread and fish, after nun, ang daming sumunod kay Jesus, ang dami-dami. Tumang-tuwa sila, wow, puro blessing, puro pagkain. Magkasama si Jesus dahil magugutom, libre lahat. Tapos, nung ang Lord ay nagturo na ng mabibigat, sabi ng Lord, I am the bread of life, he who believes in me, ganyan-ganyan. Medyo napapakunot na yung mga tao, ano daw? Tapos kailangan ganito, ganyan. Anong nangyari? Aba, unti-unti, yung mga tao nagsialisan. Anong sabi nila? Mahirap yung tinuturo niya. Tapos nag-uwian na. Halata, no? Ang habol lang pala yung libreng pagkain. Bisa ganun talaga yan, no? Yan, di ba? Pero pag wala nung pakinabang, ayaw na. Ano nangyari nung time na iyon? Ang dami ng tinuro ni Jesus. Sabi nila, masyadong malalim ang mga salitang ito. Mabibigat ang mga pananalitang ito. Yung ganong statement, it means ayaw nilang magpaturo kay Jesus. Ayaw magpakorek. Ano nangyari? Aba, nawala. Maraming nawala. Sinong natira? Yung mga disciples. Anong sabi ng Lord? O kayo? Di ba sabi ng Panginoon sa kanila, o kayo, ba't nandito pa kayo? Di ba saan sabi ni Peter? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Ang natira, yung totoong Kristiyano. Kasi ang totoong Kristiyano ay he or she accepts everything the Lord says. Encouragement, blessing, even correction. At ito yung maganda sa church na ito. Talagang hindi sila nagpatinag dito. Pwedeng sabihin na, ay, ayan, andyan yung leader ng ganito. Medyo kailangan puri-purihin mo. Minsan ganun no? Nape-pressure ka, kailangan magsabi. Bakit ka magsasabi ng magandang bagay sa kanya? Andito tayo to share the word of God. Not to please men. Andyan si ganito, si ganyan, maraming kakilala yun, ganun-ganon. Hindi po ganun. Tandaan niyo po,
yung mga tao talaga, ang Lord ang magdadala ng mga tao papalapit sa Kanya. Yung mga totoong mananampalataya at kikilala sa Kanya. Yung totoong magpapasako at magpapakumbaba sa Kanya. Amen? At salamat sa Panginoon. I hope and I pray, kabilang tayo doon. Amen? Yan. Kaya huwag po tayong masasaktan. Amen. Kapag may narinig po tayo, magpatuwid po tayo sa ating Panginoon. Ano sabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 15? Sabi po dyan, no, do your best. Ang ganda-ganda ako sa verse na to. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Amen? Ang ganda. Sabi po dito, no, ni Apostol Pablo kay Timoteo at para sa ating lahat. You want to be an approved servant of God? Then handle the word of God properly. Huwag kang mag-twist ng salita ng Panginoon. Huwag mong pipiliin lang yung magaganda sa salita ng Panginoon. Amen? Huwag mong babaguhin ang word of God. Relay it, share it as it is. Bahala ang Holy Spirit to touch every heart. Hindi naman trabaho ng Christian ang baguhin ang puso ng tao. Trabaho yon ng Holy Spirit. Amen? Kung ang taong iyon ay ready talaga tanggapin ng Lord, ma-absorb niya ang mensahe iyon. Amen? And I hope and I pray kabilang po tayo doon. So number 2, they remain faithful to the Word. Hindi sila na-pressure, di ba ba? But hindi sila nag-compromise. Yan, shinare nila ang katotohanan ng salita ng Lord. And last, sa umagang ito, ano sabi sa number 3? They are faithful or they remain faithful to the name. To the name of Jesus. Sabi doon, no? They have kept the word of God and sabi doon sa sunod, and have not denied my name. Hindi nila dinenay ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Sabi nga doon, itong church na ito, kahit sila po ay highly persecuted, pero hindi nila binitawan si Jesus, ang pangalan niya. Pwede kasing sabihin ng mga Hudyo sa kanila, wag nyo, kasi gano'n naman talaga ginagawa ng mga Jews, wag yung banggitin yung Jesus na yan. Wag yung maituro-turo yan. Di ba? If you will remember, yung eksena ni Peter and ni James, tama po ba? In the book of Acts, sila po yung hinuli. Pero pinakawalan din sila. Ano po ang sabi sa kanila ng mga religious leaders? O sige, papakawalan namin kayo. Ito usapan natin. Pag kayo nakawala na dito sa kulungan, wag nyo nang babanggitin ang pangalan na yan. Hindi nga nila mabanggit eh. Yung pangalan ni Jesus. Wag nyo nang iproklama na siya'y nabuhay na magbuli. Ano po ang sagot ng dalawa? We would rather obey God than men. Nag-stop ba sila? Hindi! Nagtuloy-tuloy sila. They kept on sharing about Jesus. Yung kasi yung issue nun sa early church, ang ayaw ng mga religious leaders, ikwento o ibahagi nila about the resurrection of Jesus. Pinipigilan nila mga Christians, huwag kayong magsalita about sa Jesus na yan. Para hindi namin kayo guluhin. Maaring ito din yung naranasan ng church na to. May pagbabanta sa kanila. Wag yun ang babanggitin yung Jesus na yan. Magkakaayos tayo. O magiging civil tayo dito. Siyempre, pwede silang ma-pressure. O sige, para na lang sa ikatatahimik. Magbulungan na lang tayo. Pwede ganun no? Pag nasa labas tayo, mag-pretend tayo, hindi tayo Christian. Wag natin babanggitin si Jesus. O, pag sinabing in the name of truth, ganun na pala no? Literal talaga, hindi binanggit si Jesus Kasi maririnig tayo Ganyan ang persecution talaga nung araw. Pero alam nyo, kaya sila pinuri ng Lord. Sabi ni Jesus, you have not denied my name. Ang ganda nito. Ibig sabihin, kahit hirap na sila, kakaunti ang puwersa nila, pero ito sila. Patuloy pa rin pinoproklama, patuloy pa rin sila nagiging proud sa pangalan ni Jesus. Because the Word of God says, there is no other name on heaven and on earth that will save us, but only the name of Jesus. Kaya hindi sila tumigil na banggitin ito. They have not denied my name, sabi ng Panginoon. Sabi nga noon, they boldly acknowledging Christ before the world and refusing to deny Him despite pressure, criticism, or opposition. Mapalad po tayo sa bansa natin sa ngayon dahil malaya nating gawin ito. Malaya nating i-proclaim, ibahagi ang ating Panginoong Yesus. At hanggat may kalayaan po tayo, patuloy nating
ideklara, ipakilala ang ating Panginoong Yesus. Huwag po natin ikahiya. Sabihin natin sa ating katabi, huwag mong ikahiya ang ating Panginoong Yesus. Minsan mabilis nating itago ang ating pagkakristyano kapag tayo po'y nape-pressure ulit. Yan, bakit? Kapag tayo po ay minamock, tayo ay niloloko ng mga kaibigan natin, ng mga kaklase natin, ang bilis natin bumigay doon. Nawawala yung pagkakristyano kasi ayaw natin na tayo ay kinukulit, niloloko, kinukutya ng mga tao sa paligid natin. Minsan we remain quiet. We cannot defend our faith. Hindi natin ma-defend yung faith natin, ayaw natin ipaalam na Christian tayo. Kaya kahit alam natin something is wrong, walang mag-stand para sa katotohanan because ayaw natin magsalita. Alam niyo yung mga example sa Bible? Bibilisan ko lang po. Si Daniel, tingnan niyo po si Daniel. Sinabi na sa kanya, wag ka nang Sabi kay Daniel, wag ka nang magpe-pray sa Lord. Kasi nasa Babylon na sila eh. Pero ang ginawa ni Daniel, tinuloy pa rin niya yung usual niyang ginagawa. Hindi ko nang iinis si Daniel doon kasi after sabihin kay Daniel, huwag ka nang mag-pray. Tapos ang ginawa ni Daniel, pumunta siya doon, nakatapat binuksan niyang bintana niya na nakatutok sa lugar ng Jerusalem at nag-pray. Hindi po umakyat si Daniel doon para lalong mang-ines sa mga Babylonian. Routine niya po yun. Prayerful lang talaga siya. At hindi niya ginawa yun para ipakita sa mga tao na, pray ako, bala kayo dyan. Hindi ganun yun eh. Hindi nag-i-incite siya ng ng kaguluhan. Hindi. Ibig sabihin, prayerful lang talaga si Daniel. Yun ang lugar eh. Doon nakatutok ang Jerusalem. So nakita siya, hinuli siya. O sabi, bawal daw. Dapat dito lang tayo kay mag-pray. Kay Nebuchadnezzar lang. Sino Nebuchadnezzar ba yun? Nagugulo-gulo na yung history ko. Dito lang tayo dapat mag-pray. Dito sa Dito sa statue na ito. Bawal dyan. Pero ginawa pa rin ni Daniel yung usual niyang ginagawa. That's not denying the name of Christ or of our Lord. Itong magkakaibigan Shadrach, Meshach, Abednego. Yan, mga contemporaries ni Daniel yan. Ano din ang sabi po sa kanila? Na dapat sila daw ay mag-bow down sa golden image ni Nebuchadnezzar. Anong ginawa nila? Hindi pa rin nila ginawa. Kasi kahit nasa Babylon sila, pwede silang ma-pressure eh. Naku, patay tayo, nasa Babylon tayo, mahina tayo dito, pwede tayong huliin dito. Grabe pa naman kabarbarik ang mga Babylonian, grabe pumatay ang mga yan. Pero nakita nyo, patinag yung tatlo, hindi. We remain firm sa aming faith. Ang aming pananampalataya ay sa Diyos ng Israel. So they never bowed down. Ayun, sila po nilagay sa pugon, pero nirescue sila ng Lord. Amen? So nakikita po natin, ito yung mga example ng mga taong inilagay sila sa matinding pressure para i-give up yung faith nila. I-deny nila ang Lord, pero hindi nila ginawa. Mas matibay ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. At itong church na ito, pinuri ng Lord dahil doon. Amen? Sabi niya doon, being proud of Christ is not about being confrontational, but about standing firm in faith through both our words and our actions when the moment calls for it. Siguro bago ako magtapos sa umagang ito magandang paalala sa ating lahat. Sabi ko nga kanina, we should be proud that we are Christians. Dala natin at bitbit natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Pero reminder lang ito sa ating mga Kristiyano, lalo na yung mga maingingay sa social media. Ganito po mga kapatid. Maganda naman po talagang na nag-share tayo ng Word of God. Yun naman talaga dapat. Kesa kung anong i-share natin dyan. Pero siguraduhin natin, ito yung nagiging problem with us. Siguraduhin natin na pag nag-share tayo sa mga social media accounts natin, talagang nakikita yun sa buhay natin. Amen? Kasi pag nag-post tayo, ang ganda-ganda ng pinost natin, ang haba-haba pa, may naka-copy-paste tayong mahabang sermon. Ang problema, kung kilala ka ng mga tao doon sa paligid na masama ugali yan eh. Isang chismosa nga yun eh. Ganito nga yan, ganyan. Di ba? Paano mabibless yung mga tao? Kaya nga, sa panahon ngayon, tama yun eh, binanggit ni Kuya Rod yun ng isang beses na sinabi niya, napag-usapan namin yun. Minsan, tayo ang naghahanap na ikaka-persecute natin. Bakit? Because very proud tayo to share the Word of God, pero yung buhay naman natin hindi uma-align doon sa sinishare natin.
siguraduhin natin na yung sinishare natin, talagang nagmamanifest sa buhay po natin. Or else, magiging kakatawanan lang tayo, pagtatawanan lang tayo ng mga tao sa paligid natin. Tandaan nyo, ang pinaka-best pa rin na paraan para i-share ang salita ng Lord, unang-una, yung buhay natin. Makita ang totoong pagbabago sa buhay natin na dulot ng ating Panginoong Yesus. Pag nakita nila yan, lahat ng i-share natin, sasabihin natin, maniniwala sila dyan. Amen? At huwag tayong palaaway. Ayun, sa social media na pag-away. Kasi nakipag-argue about the Word of God. Parang nananalo sa argument. Huwag na kayo makipag-argue. Tapos personalan na. Sige, kita tayo dito. Uy, may ganun talaga. Kita tayo dito. Ano yung ego na eh. Diba? Huwag ganun. Dapat alam natin. Sabi nga sa Bible, speak the truth in love. Sabihin natin ang katotohanan ng may pag-ibig. Amen? Let us imitate Jesus. Paano niya shinare ng Word of God? Ato si Jesus, diba? Bakit ang tao mabilis lumapit sa Kanya? Kasi unang-una, nakikita talaga sa Kanya. Mabait ang Lord, nakikinig siya. Nakita talaga nila na bukod tanging siya ang nakinig sa kanila, lalo na sa mga outcasts. Kaya nakita nyo, it's easy for Jesus to share the Word of God. Kasi pinakita niya sa mga tao itong walang umiintindi sa inyo, walang nagmamahal sa inyo, andito ako, mahal ko kayo kahit makasalanan kayo, lapit kayo sa akin. Amen? In-entertain sila ng Lord and tinuruan sila ng Panginoon. Amen? Kaya ganun din po sa atin, reminder sa atin. It's okay to be loud and proud as a Christian, but make sure magsimula yan sa buhay po natin. Amen? Yan. And ang promise po ng Panginoon sa church na ito, bago pa ako mag-conclusion, ano pong pangako ng Lord? Sabi niya dito, behold, I will make those of the synagogue of Satan, who say that they are Jews and are not, but lie. Behold, I will make them come and bow down before your feet, and they will learn that I have loved you. Kaya sabi ko, alam ko na kung sino persecutor nila, mga Jews. Sabi doon ng Lord, huwag kayong mag-alala, ito ang pangako ko sa inyo. Ito mga taong kumukutya sa inyo, ito mga pretentious na mga Hudyo na ito, sabi niya, darating ang araw, marirealize nilang tama kayo. Amen? Ayan. Verse 10, because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world to try those who dwell on the earth. Sabi ng Lord, no, there will be great tribulation. Kaya nga may rapture eh. Hindi ko na kayo pahihirapan pa. Hindi nyo na mararanasan yun. And sabi sa Verse 11, I am coming soon. Hold fast what you have so that no one may seize your crown. Ibig sabihin, may nag-aantay na crown sa kanila because of their faithfulness sa ating Panginoon. Sabi ng Lord, manatili lang kayo, huwag kayong mag-give up, magpatuloy nyo lang yan because there is a crown waiting for you. Amen? Sa atin din, ganun sinasabi ng Lord. Huwag kang mag-alala, huwag kang tumigil, magpatuloy tayo, may nakakakita o wala, di po ba? And even in the midst of persecution and hardship, magpatuloy tayo in serving God because there will be a crown awaiting us in heaven. Kasi totoong may rewarding talaga. At sa pagkatapos po natin, tayo may tumayo sa umagang ito. Sabi nga po dito, we should be reminded that the Lord is not impressed by the size, skill, popularity, or knowledge alone. He rewards those whose hearts remain faithful no matter what. Amen. So, ang pinakamahalaga sa lahat, hindi ko sinasabing hindi magandang maging skillful tayo. Maganda yan, kailangan yan sa church. Pero ang pinaka-importante sa lahat, yung ating katapatan, yung katotohanan, pagiging totoo at buong pusong paggawa natin sa mga bagay na ito para sa Panginoon. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. And true faithfulness is not outward performance, but the heart before God in every situation, and only God can judge and commend it. Ano ba ang totoong katapatan? Ang totoong katapatan ay hindi nakikita sa panlabas. Hindi porket laging maaga, laging present, ay, faithful yan sa Lord. Ang Lord lang po ang makakapagsabi sino ang totoong tapat. Kasi ang totoong katapatan sa puso yan nakikita. Sa motibo yan, sa agenda ng puso natin. Kaya ulitin ko, if there is one thing that we should always pray at sisiguraduhin natin araw-araw sa buhay natin, ano po yun, Lord? Ito bang gagawin ko? Gagawin ko ba ito dahil gusto ko lang magpakitang gilas? Gagawin ko ito kasi wala lang akong magawa, available ako? Gagawin ko ito kasi ando yung mga friends ko, marami kami doon. O gagawin ko ito kasi mahal kita, Panginoon.
I know you deserve more than itong ibibigay ko. But still, I will give my all to you. Susuriin natin lahat ng ating gagawin kung para kanino ba talaga natin yan ginagawa. Parang kanino ka ba talaga bumabangon araw-araw? Diba? Para kanino ba talaga? Ano ba talaga ang pinaka motibo natin? Pinaka tuldok ng lahat ng yan, ng ginagawa natin. Yun yung pinaka-importante. At yun ang tinitingnan ng ating Panginoon. Kaya, Matthew 25:23, napakasarap pakinggan pag sinabi ng Lord sa atin, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master." Amen? Makikita natin dito, sino ang ikino-comment ng Lord? Specific. Faithful servant. Hindi lang humahanap ang Lord ng servant, but faithful servant. Sabihin nga natin yung faithful servant. Amen. Let us pray sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na aming napakinggan sa umagang ito. Thank you for reminding us, Lord, at the end of the day, what truly matters in your sight is yung katapatan po namin, Panginoon, sa lahat ng gagawin namin. Lord, maliit man na task, malaki mang task, nakikita man ito o hindi nakikita, Lord, ang hinahanap mo yung puso namin, Lord, at yung pagiging totoo namin sa ginagawa namin, na talagang ginagawa namin ito for the glory of your name. Patawarin niyo po kami sa maraming instances sa aming paglilingkod sa inyo o sa buhay namin, na ginagawa namin ang mga bagay na ito out of routine na lang o dahil may assignment kami, pero wala nang pag-ibig, wala na yung joy, wala na po yung passion doon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Thank you for reminding us, Lord, na in everything that we do, yung puso namin yung pinakatinitignan mo, Panginoon. At nawa matagpuan niyo po kami at the end of the road, na kami po yung mga tapat mong lingkod. Hindi lang kami naglingkod basta-basta, kundi naging tapat kami sa anumang pinagkatiwala niyo po sa amin. I pray sa umagang ito, Lord, ang mensaheng ito ay tunay nga pong tumimo sa bawat isa. Nawa, katulad po ng Church of Philadelphia, maging ganito rin kami katapat, Panginoon, until the end. We will remain faithful to your word, abiding, Lord, obeying your word, and most of all, Lord, walang takot na ibahagi ang katotohanan ng inyong salita. And of course, Lord, na we will never deny your name sa buhay namin, that we will be proud, Lord God, that you are our Lord Jesus Christ, hindi lang sa salita, kundi mas lalo na sa aming mga kilos, gawa, at sa aming pag-uugali. Maraming salamat po sa umagang ito. I know na ikaw ang kumilos at nagturo sa buhay po ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan niyo po, Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Lord. God, we will tithes and offering sa umagang ito.